Hindi talaga magtatagumpay ang sinumang anak na nagdi-disobey at nagdi-dishonor sa mga magulang. Kahit na nagkamali ang inyong magulang, hindi sapat na dahilan yan para inyong i-dishonor. Gusto ko lamang pong magpasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta sa aking channel at patuloy na nanonood sa aking mga video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, and share. Please feel free na mag-comment po sa bawat videos ko. May isang reliable source na nagsabi na ang dahilan din daw bakit nagsi-atras tong mga ito dahil sa pakikialam ng kanyang girlfriend. Dahil ang gusto daw niyang mangyari, pakikialam na sa bawat endorsement daw ni Carlos, dapat kasama siya. Oh, di ba? Bakit siya kasama? Bakit? Nagbigay ba siya ng karangalan sa bansa natin? Isa ba siyang sports person? Hindi naman. Bakit siya sasama? Dahil dyan inatras nila ang kanilang kontrata kay Carlos. Mga iba't ibang madadaking company na dapat sana endorser siya. Hindi dapat siya sumali, nakikialam kasi siya. Kaya ayan, hindi talaga magtatagumpay ang sinumang anak na nagdi-disobey at nagdi-dishonor sa mga magulang. Kahit na nagkamali ang inyong magulang, hindi sapat na dahilan yan para inyong i-dishonor. Totoo na, sabi nga, di ba, do not, kasunod ng honor your parents, honor your father and your mother, di ba? Kasunod yan ay, do not exasperate your children. Totoo naman po yan, but it is not the main law. It is not the main commandment of God. The main commandment of God is to honor your parents, not to honor your child. Kasunod na lang po yan, kasi it involves upbringing, it involves a discipline and how to deal with your children. Pero hindi yan nangangahulugan na pag nasubrahan mong i-train or may nasabi kang di maganda sa anak mo, ay napakalaking kasalanan na yan. Kasi ang anak ay, ang authority niya ay magulang. So, under pa rin siya ng magulang kahit nagkakamali ang magulang. Saan kayo nakakita na yung presidente nagkamali? Sinita at inaway ng kanyang sekretary. Walang ganon. Kahit nagkamali ang presidente, nandun pa rin sa taas ang paghanga, ang respeto nasa presidente pa rin. At sample na rin lang sa eskwelahan. Diba? Yung teacher nyo, nire-respeto nyo, pero nagkakamali rin yan. Diba? Yung teacher nyo na nagtuturo, malaking bagay, pero ang mga magulang nyo ang nagbuhay sa inyo, nagpakain. Pero hindi nyo magawang irespeto. Kaya nyo irespeto yung teacher nyo, pero yung magulang nyo hindi. Diba? So, I have to share this kasi maraming nagsasabi na bakit daw ako nakikialam, tigilan ko na daw. No, we need to stop yung mga mindsetting ng mga hindi nakakakilala sa Panginoon at matitigas ang ulo ng mga anak na pilit na ngayon binabaliktad yung sitwasyon. Yung mabuti ginagawang masama at yung masama ginagawang mabuti. We have to stop that. Kasi kung walang lalaban sa mga evil forces, kasi ang tao ginagamit din niya ng evil, kung walang lalaban sa kanila na katulad natin na maglalakas loob na supalpalin yung mga kamalian nila, mananaig yung mga kasamaan. Hindi pwede, kaya nga tayo na mga anak ng Panginoon ay warriors. Tayo ang tagapaglaban ng mga kasamaan. Ano po? Tulad ng sinasabi nila na, di ba, yung sabi wala daw obligasyon yung anak sa magulang, yung mentality ng marami na pinakakalat nila na ang mga anak daw ay walang responsibilidad sa magulang. Yan po ay aking sinupalpal at pinakitaan ko ng family code. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng video kong ito, tingnan nyo na lang po sa aking timeline. Ano po, makikita nyo dyan na there is a law, legal law maliban doon sa utos ng Panginoon, na may obligasyon ang mga anak sa mga magulang. Kaya ayan, sana ma-stop na yung mga mentality nila ganyan. At ngayon marami pa rin nganganyaw-nyaw kasi pilit pa rin nasupalpal na sila sa kanong mentality nila. Iba na naman ngayon ang pinalalabas nila. Ano po, maraming salamat po sa panonood ulit. God bless you and have a nice day.